Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa katarungan at pag-ibig? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na kung minsan, ang pinakamalaking pagbabago ay nagsisimula sa isang sandali ng matinding apoy. Sabi nila, ang bawat paliparan ay isang lugar ng pag-asa, ng mga pagsalubong at pamamaalam. Ngunit paano kung sa mismong lugar na ito, ang isang pangarap ay sadyang sinunog hanggang maging abo? At paano kung ang taong nakasaksi nito ay kailangang pumili sa pagitan ng kanyang tungkulin at ng kanyang puso? Ang amoy ng kape at ang halo-halong ingay ng mga anunsyo sa paliparang hiraya ay pamilyar kay Diwa Magtanggol. Ngunit sa ilalim ng kanyang simpleng damit, isang kupasing maong na pantalon at puting t-shirt ay nagtatago ang isang bigat na hindi basta-basta. Bawat ngiti ng mga pasahero, bawat yakap ng mga magkakamag-anak ay tila isang paalala sa kanya ng misyon na kanyang ginagampanan. Tago, lihim, nakatayo siya sa dulo ng mahabang pila sa gate sinagtala. Ang pasaporte at boarding pass ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Ang pangalan sa mga dokumento ay hindi kanya, isa lamang sa maraming pagkakakilanlan na kanyang ginamit. Ang kailangan lang niya ay makalusot, magmasid at itala ang lahat. Ngunit ang araw na ito ay iba. Next, ang boses na tumawag ay matinis at walang anumang kabaitan. Ito ay pag-aari ng isang babaeng nasa mga huling taon ng 40. May makapal na kolorete sa mukha na hindi maitago ang kunot sa kanyang noo. Ang kanyang nameplate ay nagsasabing, Corazon de Maculangan. Nang ilapag ni Diwa ang kanyang pasaporte sa counter, tinitigan siya ni Corazon mula ulo hanggang paa. Ang tingin nito ay mapanuri, mapanghusga. Isang tingin na sanay nang matanggap ni Diwa. Saan ang punta mo, miss? Tanong ni Corazon. Ang bawat salita ay may diin. Sa Amerika po, sagot ni Diwa. Pinanatiling kalmado ang kanyang boses. Tumawa si Corazon, isang tawang mapakla. Amerika? Sa itsura mong yan? Hinawakan niya ang pasaporte ni Diwa. Binuklat ito na para bang isang maruming basahan. Saan mo nakuha ito? Sa rekto? Ang mga tao sa likod ni Diwa ay nagsimulang magbulungan. Naramdaman ni Diwa ang init na gumagapang sa kanyang batok, ngunit pinanatili niya ang kanyang composure. Ito na yon. Ito ang eksaktong ugali na kanyang iniimbestigahan. Totoo po ang mga dokumento ko, ma'am, mahinahong sabi ni Diwa. Sa di kalayuan, nakatayo si Alab Cruz malapit sa security podium. Ito ang kanyang routine. Magbantay, magmasid, siguraduhing maayos ang lahat. Ngunit ang atensyon niya ay natuon sa komosyon sa counter ni Corazon. Kilala niya si Alab. Kilala niya ang ugali nito. Ilang beses na niyang nasaksihan ang ganitong mga eksena. Ngunit palagi siyang tumatalikod. Ayaw niya ng gulo. Mayroon siyang inang umaasa sa kanya. Isang ina na kailangan ng mamahaling gamot at operasyon. Ang trabahong ito ang bumubuhay sa kanila. Huwag mo akong ginagawang tanga. Sigaw ni Corazon. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong gate. Itinuro niya si Diwa. Mga katulad ninyo ang nagbibigay ng masamang imahe sa ating bansa. Mga desperada, mga manloloko. Naramdaman ni Alab ang pag-init ng kanyang mga kamao. Isang bahagi ng kanyang pagkatao ay gustong sumugod doon at sabihing, tama na. Ngunit ang imahe ng kanyang ina na nakahiga sa kama ng ospital ay tila isang kadenang pumipigil sa kanyang mga paa. Napayuko siya, umaasang matapos na lang sana ang lahat. Luhod, utos ni Corazon kay Diwa. Ang boses ay malamig at puno ng kapangyarihan. Napatingin si Diwa sa kanya, hindi makapaniwala. Ano po? Sabi ko, lumuhod ka. Inulit ni Corazon, mas malakas ngayon. Humingi ka ng tawad sa pagsubok mong lokohin ng gobyerno. Ang bulungan ay naging hayagang pag-uusap.
May mga naglabas na ng kanilang mga cellphone. Ang eksena ay masyadong nakakagulat para palampasin. Tumayo si Diwa ng tuwid. Ang kanyang mga mata na kanina'y kalmado ay nag-aalab na ngayon. Hindi ako luluhod at lalong hindi ako hihingi ng tawad dahil wala akong ginagawang masama. Ang tapang na yon ang tila nagtulak kay Corazon sa kanyang limitasyon. Sa isang kilos na hindi inaasahan ng lahat, kinuha niya ang isang lighter mula sa kanyang bulsa. Namilog ang mga mata ni Alab. "Huwag!" bulong niya sa sarili, ngunit walang lumabas na tunog. Sa harap ng daan-daang mga mata at 12-12 ng mga lente ng kamera, sinindihan ni Corazon ang sulok ng pasaporte ni Diwa. Isang maliit na apoy ang sumibol, mabilis na gumapang sa mga pahina ng dokumento. Ang larawan ni Diwa ay unti-unting nilamon ng apoy, nagiging itim na abo, ang simbolo ng kanyang pagkakakilanlan, ng kanyang karapatan na maglakbay, ay nagliliyab sa kamay ng isang babaeng puno ng puot. "Ito ang nararapat sa mga basura na tulad mo," sigaw ni Corazon. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa ilaw mula sa nasusunog na pasaporte. Isang kolektibong hiyawan ang narinig mula sa mga pasahero. Ang ilan ay sumisigaw ng, "Tumawag kayo ng pulis!" Ang iba naman ay abala sa pag-livestream ng buong pangyayari. Hindi kumurap si Diwa. Tinitigan lamang niya ang apoy. Ang kanyang muka ay isang blangkong maskara. Ngunit sa loob niya, isang bagyo ang nagwawala. Nang tuluyang maging abo ang pasaporte, binitiwan ito ni Corazon na para bang nandidiri. Kasabay nito, ang mga security personnel, mga kasamahan ni Alab, ay nagsimulang lumapit para awatin ang sitwasyon. Dumaan sila kay Alab na nakatayo pa rin doon, parang isang estatwa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Diwa. Nakita niya ang isang saglit na pagkadurog sa mga mata nito bago ito muling natabunan ng determinasyon. Nakita niya ang pagtataksil, hindi lang ng sistema, kundi ng isang taong tulad niya. Isang taong nakakita ng kawalang katarungan, ngunit piniling manahimik. Habang dinadala si Diwa ng mga gwardiya palayo sa eksena, ang kanyang mga mata ay hindi humiwalay sa mga mata ni Alab. Ang tingin na yon ay isang tanong, isang akusasyon, at isang sumpa na habambuhay na dadalhin ni Alab. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng kaguluhan. Ang amoy ng nasunog na papel ay nanunuot sa kanyang ilong. Ang huling imahe sa kanyang isipan ay ang abo na dahan-dahang bumabagsak sa sahig, at sa kanyang puso, isang tanong ang paulit-ulit na umuukil-kil, isang tanong na walang sagot. Ano ang nagawa ko? Ang katahimikan sa loob ng kanyang maliit na apartment ay mas nakabibingi kaysa sa sigawan sa airport kanina. Nakaupo si Alab sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang uniforme ay hindi pa rin hinuhubad. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang mga tuhod, ngunit ang panginginig ng mga ito ay hindi niya mapigilan. Sa kanyang harapan, sa ibabaw ng isang lumang mesa, nakabukas ang kanyang cellphone. Walang tigil ang pag-vibrate nito, ngunit hindi niya ito pinapansin. Ang screen ay nagpapakita ng pinaka-trending na video sa buong Pilipinas. Ang pamagat, "Kawawa, babae, inalipusta at sinunog ang pasaporte sa paliparang Hiraya." Pinanood niya itong muli sa pang-ilang beses na. Naroon ang lahat, ang mapangutyang mukha ni Corazon, ang nag-aapoy na pasaporte, at ang kalmadong mukha ng babaeng nagngangalang Diwa. Ngunit ang pinakamasakit panoorin ay ang sarili niya. Sa isang bahagi ng video, nagpan ang kamera at natapat sa kanya. Nakatayo siya doon, sa likuran, isang anino na walang ginawa. Ang kanyang mukha ay isang perpektong larawan ng pag-aalinlangan at takot. Ang video ay may mahigit 1,000,000 view na, at ang comment section ay isang ilog ng galit at pagkadismaya. Sino yung security guard na nakatunganga lang? Kasabwat din yan. Walang kwentang bantay. Dapat sa'yo tanggalin sa serbisyo. San kamtay ha? Justice for Diwa
Samphire Corazon, alabduwag, alabduwag. Ang dalawang salitang yon ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na itinarak sa kanyang dibdib. Pinatay niya ang cellphone at ipinikit ang kanyang mga mata ng mariin. Ang bawat pagpikit ay nagbabalik sa alaala ng mga mata ni Diwa. Mga matang puno ng katanungan, mga matang tila nakikita ang pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Hindi niya kayang manatili sa apartment. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makita ang ina niya. Ang ospital ay may kakaibang amoy, isang halo ng gamot at antiseptiko. Palaging nagbibigay ito ng kaba kay Alab, ngunit ngayon, ang lugar na ito ang tanging kanlungan niya. Naabutan niyang mahimbing na natutulog ang kanyang inang si Eliana. Ang kanyang mukha ay maputla at ang mga tubo na nakakabit sa kanya ay isang malupit na paalala ng kanyang karamdaman. Lumapit si Alab at marahang hinawakan ang kamay nito. Manipis at malamig. "Nay!" Bulong niya. Ang kanyang boses ay basag. "Patawarin mo ako." Hindi niya alam kung para saan ang paghingi niya ng tawad. Dahil ba sa hindi niya pagtulong sa babae kanina? O dahil sa katotohanang ang dahilan ng kanyang kaduwagan ay ang babaeng ito na nasa kanyang harapan? Alab? "Anak, ikaw ba yan?" Nagmulat ng mga mata si Eliana. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kahit sa kanyang kalagayan, ang ngiti ng kanyang ina ang tanging nagbibigay liwanag sa mundo ni Alab. "Opo, Nay. Kamusta po ang pakiramdam ninyo?" "Mabuti naman, anak. Huwag mo akong alalahanin," sabi nito. Ang boses ay mahina. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. "Ikaw ang pagod. Mula ka pa sa trabaho." Tumangulang si Alab, hindi magawang magsalita. "Lagi mong tatandaan, Alab," patuloy ng kanyang ina, na para bang nababasa nito ang laman ng kanyang isip. Ang pagiging mabuting tao ay hindi nasusukat sa laki ng sweldo mo, kundi sa tapang mong gawin ang tama. Ipinagmamalaki kita, anak. Palagi. Ang mga salitang iyon na dapat sana'y magbibigay sa kanya ng lakas ay lalo lang nagpabigat sa kanyang dibdib. Ipinagmamalaki siya ng ina niya, ngunit ang totoo, isa siyang duwag. Nagpaalam siya makalipas ang isang oras, nangako sa ina na babalik kinabukasan. Sa kanyang paglabas, hinarang siya ng isang kasamahan sa trabaho, si Rody, na nagkataong bumibisita rin sa isang kamag-anak. "Tol, nakita ko yung video. Grabe!" Bungad ni Rody. Ang muka ay puno ng pag-aalala. "Ingat ka. Pinag-iinitan ka sa social media." "Alam ko." Mapait na sagot ni Alab. "Makinig ka sa akin," sabi ni Rody. Inakbayan siya. "Si Ma'am Cora, malakas ang kapit niyan sa management. Kung ako sa'yo, mananahimik na lang ako. Isipin mo na lang ang nanay mo. Kapag nawalan ka ng trabaho, paano na siya? Iyon ang payong praktikal. Iyon ang payong matalino. Ngunit bakit parang lason ito sa kanyang pandinig?" Nagpasalamat si Alab kay Rody at nagpatuloy sa paglalakad. Ang mga salita ng kanyang ina at ang mga salita ni Rody ay naglalaban sa kanyang isipan. Puso laban sa isip. Tama laban sa praktikal. Pag-uwi niya, binuksan niyang muli ang cellphone. Ngunit hindi na ang video ang kanyang tiningnan. Mayroon siyang kaibigan na nagtatrabaho sa isang ahensya ng gobyerno. Isang text lang ang kailangan niya. "Tol, baka pwede mo akong tulungan. Kailangan kong malaman kung saan naka-check-in yung babae sa video sa airport. Diwa magtanggol ang pangalan." Ilang minuto lang, isang reply ang dumating. Isang address ng isang simpleng apartment sa Maynila. Tinitigan ni Alab ang address. Ang pagpunta doon ay isang malaking sugal. Maaari siyang mas lalong mapahamak. Maaari siyang mapagbintangan. Ngunit ang imahe ng nasusunog na pasaporte at ang mga mata ni Diwa ay hindi siya tinitigilan. Ang anino ng kanyang kaduwagan ay sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. At alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso,
na may isang paraan lang para makatakas dito. Kailangan niyang harapin ang babaeng tinalikuran niya. Tumayo siya, kinuha ang susi ng kanyang motor. Hindi na siya nag-isip pa. Ang bawat segundo ng pag-aalinlangan ay isa na namang pagkatalo. Habang binabaybay niya ang mga kalsada ng Maynila, ang tanging nasa isip niya ay ang address na yon. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Hindi niya alam kung paano siya haharap. Ang alam niya lang, kailangan niyang subukan. Kailangan niyang humingi ng tawad. Huminto ang kanyang motor sa tapat ng isang luma, ngunit malinis na apartment building. Pinatay niya ang makina at ang biglaang katahimikan ay nagpalakas sa kabog ng kanyang dibdib. Tumingala siya sa ikatlong palapag kung saan naroon ang unit number na ibinigay sa kanya. Ilang minuto siyang nanatili doon, nakaupo sa kanyang motor, nag-iipon ng lakas ng loob. Ito na ang sandali ng katotohanan. Sa wakas, bumaba siya. Bawat hakbang paakyat sa hagdanan ay tila 1 kilometro ang bigat. Ang bawat paghinga ay mababaw. Nang marating niya ang pinto ng Unit 3B, huminto siya. Nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa maliit na peephole. Isang mukha ng isang lalaking pagod, nag-aalala, at puno ng pagsisisi. Itinaas niya ang kanyang kamay, nanginginig. Ilang pulgada na lang ang layo nito sa pinto. Ngunit sa huling sandali, muli siyang pinanghinaan ng loob. Ang kamay niya ay nanatiling nakabitin sa hangin. Hindi magawang kumatok, hindi magawang gumawa ng ingay. Sa loob ng Unit 3B, nakatayo si Diwa sa harap ng bintana. Hawak ang isang tasa ng mainit na tsa. Ang tanawin sa labas ay ang mga ilaw ng gabi sa Maynila. Magulo, maingay, ngunit buhay na buhay. Ito ang mundong ipinangako niyang poprotektahan. Ngunit ang nangyari kanina ay isang mapait na paalala kung gaano kadalas itong nabibigo. Ang kanyang cellphone ay kanina pa tumutunog. Mga tawag mula sa kanyang superior sa FAA, mga mensahe mula sa mga kaibigan na nakapanood ng viral video. Hindi niya pinansin ang mga ito. Ang kailangan niya ngayon ay katahimikan. Kailangan niyang iproseso ang lahat. Ang galit, ang kahihiyan, ang frustrasyon, at ang mukha ng security guard na yon. Alab Cruz. Hindi niya maintindihan kung bakit ang mukha nito ang pinakatumatak sa kanyang isipan. Hindi ang mukha ni Corazon na puno ng puot, kundi ang mukha ni Alab na puno ng ano nga ba? Takot. Pagsisisi? Walang siyang makitang kasamaan sa mga mata nito. Tanging isang kaluluwang naliligaw. Isang mahinang kaluskos sa labas ng kanyang pinto ang pumukaw sa kanyang atensyon. Bilang isang investigador, ang kanyang mga pandama ay laging alerto. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tasa at lumapit sa pinto. Tinitingnan ng peephole. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mas mabilis. Sa labas ng kanyang pinto, nakatayo ang lalaking kanina pag gumugulo sa kanyang isipan. Si Alab Cruz. Nakayuko ito. Ang mga balikat ay tila pasan ang bigat ng buong mundo. Ang kamay nito ay nakaamba, ngunit hindi makatuloy sa pagkatok. Pinagmasdan niya ito sa loob ng ilang segundo. Ano ang ginagawa niya rito? Para saktan siya? Bantaan? Iba? Humugot siya ng malalim na hininga. Pinakalma ang sarili at binuksan ang pinto. Hindi ng buo, isang maliit na siwang lang. Sapat para magkita ang kanilang mga mata. Nagulat si Alab nang bumukas ang pinto. Itinago niya ang kanyang kamay sa likod na para bang nahuling gumagawa ng masama. Anong kailangan mo? Tanong ni Diwa. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Ito ang kanyang depensa. Napatitig lang si Alab, hindi makapagsalita. Ngayong nasa harapan na niya si Diwa, lahat ng inihanda niyang salita ay biglang naglaho. Ang nakikita na lang niya ay ang mga mata nito. Matapang, ngunit may bakas ng sakit. Nagsimula si Alab. Ang kanyang boses ay garalgal. Ako yung security guard kanina. Sa airport. Alam ko kung sino ka. Putol ni Diwa. Uulitin ko ang tanong ko. Anong kailangan mo?
Yumuko si Alab, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Gusto kong humingi ng tawad. Isang tawang walang saya ang kumawala sa mga labi ni Diwa. Tawad? Saan doon? Sa panunood mo lang habang sinusunog ang pagkatao ko? O sa hindi mo paggawa ng trabaho mo? Ang bawat salita ay parang sampal. Ngunit tinanggap ito ni Alab. Karapat dapat siya rito. Sa lahat, sagot niya, ang kanyang boses ay halos pabulong na. Patawad dahil wala akong ginawa. Patawad dahil naduwag ako. Sa wakas, nag-angat siya ng tingin. Nakita ni Diwa ang luha na namumuo sa gilid ng mga mata nito. Hindi ito pagkukunwari. Ang sakit at pagsisisi na nakikita niya ay totoo. Napabuntong hininga si Diwa. Ang pader na itinayo niya sa kanyang paligid ay unti-unting gumuho. Bakit pahit? Tanong niya. Mas mahina na ngayon. Bakit hindi ka kumilos? May sakit ang nanay ko. Paliwanag ni Alab. Ang mga salita ay tila hirap lumabas sa kanyang bibig. Nasa ospital siya. Kailangan niya ng operasyon. Yung trabaho ko, iyon lang ang inaasahan namin. Hindi ko sinasabing sapat na dahilan, yon. Gusto ko lang maintindihan mo. Hindi ito pagdadahilan. Ito ay isang pag-amin. Isang pag-amin ng kahinaan na nagmula sa pagmamahal. Tumahimik si Diwa. Pinakiramdaman niya ang sinseridad sa bawat salita ni Alab. Tiningnan niya ang damit nito, ang pagod sa mukha nito, ang kalyo sa mga kamay nito. Nakita niya ang isang ordinaryong tao na naipit sa isang hindi ordinaryong sitwasyon. Dahan-dahan, binuksan niya ng tuluyan ng pinto. Pumasok ka, sabi niya. Nag-aalangang pumasok si Alab sa maliit na apartment. Simple lang ang laman nito. Isang mesa, 2 upuan, isang kama. Walang karangyaan. Naupo sila sa magkabilang dulo ng mesa. Ang katahimikan ay namagitan sa kanila. Hindi ito ang katahimikan na nakakabingi, kundi isang katahimikan na nagbibigay daan para sa pag-unawa. Hindi ka dapat napunta rito. Delikado para sa'yo, sabi ni Diwa. Binabasag ang katahimikan. Mas delikado kung hahayaan kong kainin ako ng konsensya ko, sagot ni Alab. May kinuha siya sa kanyang bulsa, isang maliit na paper bag. Maingat niya itong inilapag sa mesa at itinulak palapit kay Diwa. Tiningnan ito ni Diwa ng may pagtataka. Salabat? Sabi ni Alab. Ginger tea. Laging ginagawa yan ng nanay ko para sa akin kapag masama ang pakiramdam ko. Sabi niya, maganda raw sa lalamunan, lalo na kung marami kang sinisigaw na hindi marinig. Ang simpleng gesto na yon, ang simpleng regalo na yon, ang tuluyang nagpabagsak sa lahat ng depensa ni Diwa. Isang maliit na piraso ng kabaitan sa gitna ng isang mundong napakapangit. Ngumiti si Diwa sa unang pagkakataon. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing ngiti. Salamat, sabi niya. Sa sandaling yon, hindi na sila ang biktima at ang duwag na saksi. Sila ay 2 tao lamang na pinagtagpo ng isang pangyayaring puno ng galit. Ngunit ngayon ay nagsisimulang maghanap ng koneksyon sa gitna ng kapayapaan. Biglang nagring ang cellphone ni Diwa. Sa pagkakataong ito, sinagot niya ito. Tiningnan niya ang pangalan sa screen. Ito ang kanyang boss. Yes, sir, sabi niya sa telepono. Ang kanyang boses ay biglang bumalik sa pagiging professional at formal. I understand. The witness is crucial. Nakinig siya ng ilang sandali. Ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay kay Alab. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay naging seryoso. Pagkababa niya ng telepono, huminga siya ng malalim. Tinitigan niya si Alab. Ang kanyang tingin ay matalas at puno ng kahulugan. Ang sandali ng pag-unawa ay tapos na. Panahon na para sa katotohanan. Alab, sabi niya, ang kanyang tono ay nagbago. May kailangan kang malaman tungkol sa akin. Pinanood ni Alab ang pagbabago sa kilos ni Diwa. Ang babaeng kanina lang
ay nagpakita ng bahagyang kahinaan, ay biglang naging isang taong may awtoridad. Ang kanyang tindig ay naging mas tuwid. Ang kanyang mga mata ay naging mas matalas. Para siyang isang sundalong biglang isinuot muli ang kanyang uniforme. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Alab. Isang bahagyang kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi sumagot si Diwa. Sa halip tumayo siya at kumuha ng isang wallet mula sa kanyang bag. Mula roon, dahan-dahan niyang inilabas ang isang ID card at inilapag ito sa mesa. Sa pagitan nilang dalawa, napatingin si Alab sa ID. Nakita niya ang formal na larawan ni Diwa, ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang nagniningning na selyo sa itaas nito at ang mga salitang nakasulat sa ilalim ng kanyang pangalan ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Federal Aviation Administration, Lead Investigator Diwa. Magtanggol paulit-ulit na binasa ni Alab ang mga salita. Federal Aviation Administration, Lead Investigator, para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nabuo sa kanyang isipan at ang nabuong larawan ay isang sampal sa kanyang mukha. Imbestigador ka? Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwalang tono. Lahat ng ito, ang pagpapanggap mo bilang isang ordinaryong pasahero. Lahat yun kasama sa plano. Bahagi yun ng isang undercover na operasyon, oo. Kumpirma ni Diwa, ang kanyang boses ay kalmado. Ngunit may bakas ng pag-iingat. Matagal na naming minamanmanan ang paliparang hiraya dahil sa mga reklamo ng diskriminasyon. Tumayo si Alab. Ang upuan ay lumikha ng isang malakas na kalabog sa sahig. Ang pakiramdam ng pagkaunawa ay napalitan ng isang mapait na pakiramdam ng pagtataksil. Ang kanyang paghingi ng tawad, ang kanyang kwento tungkol sa ina niya, ang salabat. Lahat ba yun ay narinig ng isang kaibigan o ng isang imbestigador na nangangalap ng ebidensya? Kaya ba? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nagsimulang tumaas, puno ng sakit at galit. Tumingin siya sa paper bag ng salabat na nasa mesa at ngayon, ito ay tila isang simbolo ng kanyang katangahan. Kaya ka mabait sa akin dahil kailangan mo ako bilang testigo. Alab, hindi ganoon. Mabilis na sabi ni Diwa. Tumayo na rin siya para harapin ito. Hindi ko inaasahan na pupunta ka rito. Wala sa plano ko ang makilala ka ng ganito. Pero ang galing ng pagkakataon, di ba? Sarkastikong sabi ni Alab. Dumating ako, umamin sa kasalanan ko. At heto, meron ka ng isang saksing handang-handa ng tumestigo. Napakadali ng trabaho mo. Hindi mo naiintindihan. Giit ni Diwa, ang kanyang profesional na kalmado ay nagsisimulang magpakita ng lamat. Oo, kailangan ka namin bilang testigo. Mahalaga ang sasabihin mo sa kaso. Pero ang pakikinig ko sa iyo kanina, ang pag-aalala ko, totoo yon. Totoo? Tumawa si Alab, isang tawang walang kagalakan. Paano ko malalaman kung ano ang totoo sa iyo? Ang mismong pangalan mo, ang pagkatao mo, lahat kasinungalingan. Nasaktan si Diwa sa mga salitang yon. Mas masakit kaysa sa inaasahan niya. Ginagawa ko lang ang trabaho ko, Alab. Isang trabahong naglalayong pigilan ang mga taong tulad ni Corazon na manakit pa ng iba. At paano naman ako? Sigaw ni Alab. Itinuro ang kanyang sarili. Paano naman ang mga taong tulad ko na nadadamay sa mga operasyon ninyo? Ginamit mo ang konsensya ko. Ginamit mo ang kwento ng nanay ko. Hindi ko ginamit ang nanay mo. Depensa ni Diwa. Ang kanyang boses ay tumaas na rin. Pero nakinig ka. At habang nakikinig ka, iniisip mo kung paano ako magiging isang magandang asset sa kaso mo. Ang akusasyon ay tumama kay Diwa. Dahil sa isang maliit na bahagi ng kanyang isipan kanina, habang nakikinig siya kay Alab, pumasok nga ang ideya na ito na ang pinakamalakas nilang testigo. Ang katotohanan iyon ay nagpabigat sa kanyang dibdib.
Nakita ni Alab ang saglit na pag-aalinlangan sa mga mata ni Diwa at iyon na ang kumpirmasyong kailangan niya. Ang kanyang mga balikat ay napabagsak sa bigat ng pagkadismaya. Ang maliit na koneksyon na naramdaman niya kanina ay parang salamin na biglang nabasag. Akala ko nakahanap ako ng isang taong makakaintindi. Sabi ni Alab, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging mahina. Pero isa ka lang pala sa kanila. May sarili kang agenda. Umiling siya, puno ng pagkabigo. Salamat sa oras mo, Investigator Magtanggol. Ang paggamit niya sa kanyang formal na pangalan ay parang isang pader na muling itinayo sa pagitan nila. Mas mataas at mas matibay kaysa dati. Tumalikod si Alab at naglakad papunta sa pinto. Alab, sandali. Tawag ni Diwa. Ngunit hindi siya lumingon. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Isinara ito nang may kasamang diin. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na apartment. Naiwan si Diwa na nakatayo sa gitna ng kanyang sala, mag-isa. Tiningnan niya ang ID na nasa mesa, ang simbolo ng kanyang propesyon, ng kanyang dedikasyon. Ngunit sa sandaling ito, parang ito ang simbolo ng kanyang pagkatalo. Ang kanyang paningin ay napunta sa maliit na paper bag sa mesa. Ang amoy ng luya ay tila naging isang mapait na paalala ng isang tiwalang nasira bago pa man ito tuluyang mabuo. Doon niya napagtanto na sa kanyang misyon na hanapin ang katotohanan, nasaktan niya ang isang taong marahil ay kasing biktima rin ng sistema na kanyang nilalabanan. At sa labas, habang pababa ng hagdanan si Alab, ang bigat sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa noong una siyang dumating dahil ngayon, hindi na lang konsensya ang kanyang pasan. Pasan na rin niya ang bigat ng isang pusong nasugatan dahil sa pag-aakalang sa wakas, may isang taong nakaintindi. Ang balita ng suspension ni Corazon de Maculangan ay kumalat sa paliparang Hiraya na parang apoy sa tuyong damuhan. Para sa karamihan, ito ay isang dahilan para magdiwang. Para sa iilan na nakikinabang sa kanyang kapangyarihan, ito ay isang senyales ng panganib. At para kay Corazon mismo, ito ay isang deklarasyon ng giyera. Nasa loob siya ng kanyang bahay, isang bahay na mas malaki kaysa sa kayang bilhin ng isang ordinaryong airline employee. Nakaupo siya sa isang mamahaling silya, hawak ang isang baso ng alak, habang kausap sa telepono ang isa sa mga matataas na opisyal ng airport, si Mr. Bermudez. Hindi ako pwedeng bumagsak, Edgar, sabi ni Corazon. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik. Kapag bumagsak ako, marami akong isasama. Sa kabilang linya, narinig niya ang kinakabahang pagbuntong hininga ni Mr. Bermudez. Alam ko, Cora, pero malakas ang ebidensya. Viral ang video. At may investigador na mula pa sa Amerika ang humahawak ng kaso. Isang babae lang yon, hamak na sabi ni Corazon. Ang kailangan nating alalahanin ay ang mga posibleng testigo, lalo na yung security guard. Si Alab Cruz? Kilala mo ba siya? Oo naman, pamangkin siya ni Eliana. Isang nanggisi ang sumilay sa mga labi ni Corazon. Magaling. Kung ganoon, alam mo kung ano ang dapat gawin. Kausapin mo siya. Paalalahanan mo siya kung sino ang nagbabayad ng mga bill ng ospital ng mahal niyang ina. Pagkababa ng telepono, ininom ni Corazon ang laman ng kanyang baso. Hindi siya natatakot sa investigador. Hindi siya natatakot sa management. Ang kinatatakutan niya ay ang mga taong walang-wala. Dahil ang mga ito, kapag naipit, ay nagiging desperado at hindi mo malalaman kung ano ang kayang gawin. At si Alab Cruz, sa kanyang paningin, ay eksaktong ganoon. Kinabukasan sa trabaho, naramdaman agad ni Alab ang pagbabago ng ihip ng hangin. Ang mga kasamahan niya na dati pala kaibigan ay iniiwasan na siya. Ang mga ngiti ay napalitan ng mga tinging mapanuri. Tila ba siya ay may nakakahawang sakit.
Ang pinakamasama ay nang ipatawag siya sa opisina ng kanilang hepe. Si Mr. Bermudez, "Maupo ka, Alab," sabi nito. Ang boses ay pilit na pinapakalma. "Nakarating sa akin ang tungkol sa insidente. Nakakalungkot." Hindi umimik si Alab. "Alam mo, Alab," patuloy ni Mr. Bermudez, pinaglaruan ng isang ballpen sa kanyang mesa. "Mahalaga sa amin ang loyalty. Ang kumpanyang ito ang nagbibigay sa atin ng kabuhayan. At alam ko kung gaano kahalaga sa iyo ang trabahong ito, lalo na sa sitwasyon ng nanay mo." Ang mensahe ay malinaw. Isang babala na nakabalot sa kunwaring pag-aalala. "Ang payo ko lang sa iyo, iho," sabi ng hepe. Tinititigan siya ng diretso sa mata. "Mag-focus ka na lang sa trabaho mo. Mag-focus ka sa pag-aalaga sa nanay mo. Kalimutan mo na ang nakita mo." Tumayo si Alab. Ang takot na naramdaman niya noong araw ng insidente ay unti-unting napapalitan ng isang mabagal na apoy ng galit. "Paano ko po makakalimutan ng isang bagay na mali?" tanong niya. Ang nangiti sa mukha ni Mr. Bermudez ay naglaho. "Nasa sayo yan. Pero tandaan mo, bawat desisyon ay may kapalit." Lumabas si Alab sa opisina. Ang kanyang puso ay dumadagundong. Ang sistema na dapat sana'y nagpoprotekta sa tama ay siya mismong gumigipit sa kanya. Samantala, sa di kalayuan, sa loob ng isang itim na sasakyan na nakapark sa tapat ng airport, nakaupo si Diwa. Hawak niya ang isang pares ng high-powered binoculars, nakatutok sa entrance ng opisina kung saan lumabas si Alab. Nakita niya ang bigat sa mga balikat nito, ang galit sa kanyang mga mata. "They're trying to silence him," bulong niya sa kanyang kasama, isang kapwa-ahente. "Anong plano, ma'am?" "Hayaan muna natin sila. Let's see how far they're willing to go," sabi ni Diwa. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi humiwalay kay Alab. "Pero bantayan niyo siya. Bantayan niyo rin ang nanay niya sa ospital. I don't trust these people." May isang bahagi sa kanya na gustong lapitan si Alab. Sabihing naiintindihan niya na magkasama sila sa laban na ito. Ngunit alam niyang mas lalo lang itong maglalagay sa binata sa panganib. At bukod doon, alam niyang wala na siyang karapatan. Sinira niya ang tiwala nito. Kinagabihan, pagkatapos ng kanyang duty sa ospital, naglalakad si Alab sa madilim na parking lot. Ang pag-uusap nila ni Mr. Bermudez ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Ang bigat ng pagpili ay halos magpabagsak sa kanya. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. Ang laman ng mensahe ay hindi mga salita. Ito ay isang larawan. Isang larawan ng kanyang ina, mahimbing na natutulog sa kama ng ospital, kuha mula sa isang anggulo sa labas ng bintana ng kwarto. Nanlamig ang buong katawan ni Alab. Ang kanyang paghinga ay tila nahinto. Nag-scroll down siya at doon, sa ilalim ng larawan, may isang maikling pangungusap. "Manahimik ka kung gusto mo siyang gumaling." Ang banta ay hindi na nakabalot sa magagandang salita. Ito ay direkta, brutal, at tumatama sa pinakamalambot na parte ng kanyang pagkatao. Nabitiwan ni Alab ang kanyang cellphone. Ang tunog ng pagbagsak nito sa semento ay halos hindi niya narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang sariling puso. Isang ritmong puno ng takot. At sa isang madilim na sulok ng kanyang isipan, isang pangalan ang umalingaw-ngaw. Isang pangalan na alam niyang nasa likod ng lahat ng ito. Corazon. Ngunit ang mas malakas na tanong na sumunod ay, sino ang lalapitan niya? Ang mga taong nagbabanta sa kanya? O ang babaeng hindi niya na pinagkakatiwalaan? Ang larawan ng kanyang ina at ang mga salita ng pagbabanta ay tila isang multong humahabol kay Alab sa buong magdamag. Hindi siya nakatulog. Ang bawat anino sa kanyang kwarto ay tila isang banta. Ang bawat tunog mula sa labas ay tila isang panganib. Ang takot ay isang laso na dahan-dahang gumagapang sa kanyang buong sistema,
Pinaparalisa ang kanyang kakayahang mag-isip ng malinaw. Sino ang gagawa nito? Si Corazon. Sigurado siya. Ngunit paano? Paano niya nalaman ang kwarto ng ina niya? Gaano kalalim ang impluwensya ng babaeng iyon? Kinabukasan, pumasok siya sa trabaho na parang isang zombie. Bawat tingin ng kanyang mga kasamahan ay tila isang akusasyon. Bawat ngiti ni Mr. Bermudez ay tila isang pangungutya. Nararamdaman niya ang mga pader na unti-unting sumasara sa paligid niya. Nag-iisa siya sa laban na ito. O baka hindi. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang pangalan ang patuloy na bumabalik sa kanya. Diwa. Naalala niya ang lakas sa mga mata nito, ang determinasyon sa boses nito. Oo, nasaktan siya. Oo, nawala ang tiwala niya. Ngunit sa pagitan ng isang sistemang bulok na nagbabanta sa kanya at isang imbestigador na ang tanging kasalanan ay ang paggawa ng trabaho nito, kanino nga ba siya dapat tumakbo? Ang desisyon ay nabuo sa kanyang isipan sa oras ng pananghalian. Hindi na niya kaya itong sarilinin. Ang kaligtasan ng kanyang ina ang nakataya. Hindi na siya nag-abalang maghanap ng telepono. Alam niya kung saan ito hahanapin. Ang apartment, ang lugar kung saan una silang nagkaunawaan, at ang lugar din kung saan sila huling nagkasakitan. Ang paglalakbay papunta sa apartment ay ibang-iba na ngayon. Hindi na ito dala ng konsensya, kundi ng desperasyon. Hindi na ito paghingi ng tawad, kundi paghingi ng tulong. Nang makarating siya sa tapat ng Unit 3B, hindi na siya nag-alinlangan. Kumatok siya ng 3 beses, malakas at may diin. Ilang sandali lang, bumukas ang pinto. Si Diwa. Mukha itong nagulat na makita siya, ngunit ang sorpresa sa mga mata nito ay mabilis na napalitan ng pag-aalala nang makita ang itsura ni Alab, ang nangingitim na ilalim ng kanyang mga mata, ang pagod sa kanyang mukha, ang takot na hindi niya maitago. Alab, anong nangyari? Tanong ni Diwa. Ang lamig sa boses niya noong huli, silang nagkita, ay ganap nang naglaho. Walang salitang lumabas sa bibig ni Alab. Inabot lang niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang text message, ang larawan, ang banta. Kinuha ito ni Diwa. Habang tinitingnan niya ang screen, ang kanyang mukha ay dahan-dahang nagbago. Ang pag-aalala ay naging galit, isang malamig at kontroladong galit. Ang kanyang mga panga ay nagtiim. Hayop sila, bulong niya sa sarili. Bago ibinalik ang tingin kay Alab. Pumasok ka. Sa loob. Ang tensyon sa pagitan nila ay wala na. Napalitan ito ng isang biglaang pagkakaisa laban sa isang karaniwang kaaway. Kailan mo ito natanggap? Tanong ni Diwa. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging imbestigador. Kagabi. Sagot ni Alab. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Diwa, natatakot ako para sa nanay ko. Hindi ko alam ang gagawin nila. Lumapit si Diwa sa kanya. Sa pagkakataong ito, walang pader sa pagitan nila. Makinig ka sa akin, Alab. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng katiyakan. Hindi nila sasaktan ang nanay mo. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na may tinawagan. I need a full security detail on Eliana Cruz at St. Luke's Hospital, room 402, now. No one gets in or out without my authorization. Yes, 24/7. Thank you. Napatingin si Alab sa kanya, namamangha sa bilis at awtoridad ng kanyang mga kilos. Sa isang tawag lang, nagawa niya ang isang bagay na hindi kailanman magagawa ni Alab. Sa sandaling iyon, nakita niya hindi lang si Diwa, ang imbestigador, kundi si Diwa, ang tagapagtanggol. Pagkababa ng telepono, hinarap siya ni Diwa. Ligtas na siya, sabi niya. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 24 na oras, nakahinga si Alab ng maluwag. Ang bigat na pasan niya ay tila bahagyang gumaan. Salamat, sabi niya.
Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula nang bumagsak. Hindi niya ito napigilan. Ito ay luha ng takot, ng pagod at ngayon ng labis na ginhawa. Nagulat siya nang maramdaman niya ang kamay ni Diwa sa kanyang balikat, isang marahang pag-alo. "Hindi mo kailangang maging mag-isa dito, Alab," sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay malumanay. "Alam kong nasaktan kita, pero sana maniwala ka sa akin. Magkasama tayo dito." Tumingin si Alab sa mga mata nito. Ang nakita niya ay hindi na panlilinlang, kundi sinseridad. Ang tiwalang nasira ay unti-unting nabubuo, hindi dahil sa mga salita, kundi dahil sa gawa. Sa isang iglap, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan nilang dalawa. Hinawakan niya ang kamay ni Diwa na nasa kanyang balikat, mahigpit, isang pagkapit sa tanging taong alam niyang makakatulong sa kanya. "Salamat, Diwa." Nanatili sila sa ganoong posisyon ng ilang sandali. Ang katahimikan ay puno ng mga emosyon na hindi nila masabi. At sa gitna ng panganib at takot, isang bagong damdamin ang nagsimulang sumibol. Isang damdamin ng paghanga, ng pasasalamat, at marahil isang bagay na mas malalim pa. "Bakit mo ginagawa ito?" tanong ni Diwa, halos pabulong. "Ang trabaho ko?" "Hindi lang yon," sabi ni Alab. Hindi binibitiwan ang kamay nito. "Bakit ganito ka katapang?" Isang matagal na katahimikan ang namayani bago sumagot si Diwa. "Dahil minsan na rin akong naging biktima at ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi na ako hahayaan na may ibang makaranas nito kung kaya kong pigilan." Ang pag-amin na yon ay nagbukas ng isang pinto sa kanyang nakaraan. Isang pinto na nagpakita kay Alab na sa likod ng matapang na imbestigador ay isang pusong minsan na ring nasugatan. Biglang nagring ang telepono ni Alab. Nakita niya ang pangalan ng ospital sa screen. Isang pamilyar na kaba ang bumalik sa kanya, ngunit sinagot niya ito. "Hello? Nurse?" "Sir Alab, gising na po ang nanay ninyo," sabi ng nurse sa kabilang linya. "Medyo hinahanap po kayo at may binabanggit po siyang pangalan. Tita Cora daw po, dumalaw kanina." Nanigas si Alab sa kanyang kinatatayuan. Ang mga salita ay parang kidlat na tumama sa kanya. "Tita Cora, Tita Cora." Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Ang kanyang mukha ay blangko, puno ng pagkalito at isang papalapit na, nakakakilabot na katotohanan. "Alab, anong problema?" tanong ni Diwa. Napansin ang biglaang pagbabago sa kanya. Hindi siya sumagot. Ang kanyang isipan ay naglalakbay pabalik sa kanyang pagkabata, sa mga pira-pirasong alaala, sa mga pangalang naririnig niya sa pagtatalo ng kanyang mga magulang. Isang pangalan, Corazon, ang kapatid ng kanyang ina. Tita Cora? Ang dalawang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Alab na parang isang sirang plaka. Iniwan niya si Diwa sa apartment ng walang paalam. Ang kanyang isip ay blangko. Ang kanyang mga kilos ay mechanical. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makarating sa ospital. Ngayon din, ang biyahe ay malabo sa kanyang alaala. Ang alam lang niya ay nagmamaneho siya ng matulin. Ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha, ngunit hindi nito kayang pawiin ang apoy ng pagkalito sa loob niya. Pagdating niya sa ospital, hindi na niya pinansin ang mga bagong security guard na ipinadala ni Diwa. Dumiretso siya sa kwarto ng kanyang ina. Naabutan niya itong nakaupo ng bahagya, umiinom ng tubig sa tulong ng isang nurse. Ang mukha ni Eliana ay mukhang masigla kaysa dati. "Nay," tawag ni Alab. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Alab, anak," masayang bati ni Eliana. "Mabutit dumating ka. May bisita ako kanina." Umupo si Alab sa tabi ng kama. Hinawakan ng kamay ng ina. "Nay,
Sino po si Tita Cora? Ang nangiti sa mukha ni Eliana ay unti-unting nawala. Napalitan ito ng isang ekspresyon ng pagkalito at bahagyang lungkot. Bakit mo na itanong, anak? Sinabi po ng nurse na hinahanap niyo raw siya. Dumalaw po ba siya? Pagpupumilit ni Alab. Napabuntong hininga si Eliana. Tumingin ito sa bintana na para bang inaalala ang isang malayong nakaraan. Hindi ko sigurado, anak. Minsan, kapag mataas ang lagnat ko, naghahalo ang panaginip at ang totoo. Pero parang nakita ko siya. Sino po siya, Nay? Muling tanong ni Alab. Mas may diin ngayon. Bakit hindi ko siya kilala? Tumingin si Eliana sa kanyang anak at sa mga mata nito, nakita ni Alab ang isang sakit na matagal nang itinatago. Si Corazon, si Cora. Kapatid ko siya, anak. Mahinang pag-amin nito. Mas nakatatanda sa akin. Ang kumpirmasyon ay parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Alab. Ang babaeng sumira sa buhay ni Diwa. Ang babaeng nagbantas sa buhay ng kanyang ina ay kapatid ng kanyang ina. Kanyang tiyahin. Dugo niya. Bakit? Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Ang tanging lumabas sa kanyang bibig. Mapait na ngumiti si Eliana. Mahabang kwento, anak. Isang kwentong puno ng sama ng loob. Gusto kong malaman. At nagsimulang magkwento si Eliana. Isang kwento ng dalawang magkapatid na lumaki sa hirap. Si Cora, ang panganay, ay laging matapang, ambisyosa, at gagawin ang lahat para umangat sa buhay. Si Eliana naman ay simple lang, kontento na sa kung anong mayroon. Ang lamat sa kanilang relasyon ay nagsimula nang umibig si Eliana sa isang simpleng karpintero, ang ama ni Alab. Para kay Cora, ito ay isang pagkakamali, isang pag-aaksaya ng panahon sa isang lalaking walang maipagmamalaki. Lagi niyang sinasabi na mahina ako, na nagpapadala ako sa puso ko. Malungkot na kwento ni Eliana, pero mahal ko ang tatay mo. Ang tuluyang pagkasira ay nangyari ng mga ilangan ng malaking pera ang tatay ni Alab para sa isang negosyo. Lumapit sila kay Cora na nooy nagsisimula ng umangat sa posisyon sa airport. Isang maikling alaala ang sumilay sa isipan ni Alab. Mga 10 taong gulang siya noon, nakatago sa likod ng pinto, pinakikinggan ang sigawan ng kanyang mga magulang at ng isang babaeng hindi niya makita ang mukha. "Hindi ko kayo tutulungan," sigaw ng babae sa alaala. "Kasalanan niyo yan dahil pinili niyo ang ganyang buhay." "Pinahiya niya ang tatay mo," patuloy ni Eliana. Mga luha ang namumuo sa kanyang mga mata. Mula noon, hindi na kami nag-usap. Itinuring niya kaming parang mga basura na hindi karapat-dapat sa apelyido niya. Pinalitan pa nga niya ang pagbaybay ng apelyido niya para hindi madikit sa atin. Di makulangan. "Mayroon akong itinatagong litrato," sabi ni Eliana. Itinuro ang kanyang cabinet. Nasa loob ng isang lumang libro. Kinuha ni Alab ang libro. Sa loob nito, isang litratong kupas na at naninilaw na sa kalumaan. 3 tao. Ang kanyang ina, mas bata at masaya. Ang kanyang ama, nakangiti. At sa pagitan nila, isang babaeng may matalim na tingin at isang nangiting pilit. Walang duda. Ito si Corazon de Maculangan. Ang babae sa gate sinagtala. Nabitawan ni Alab ang litrato. Ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng lakas. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang buong mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Ang babaeng kinamumuhian niya, ang babaeng kailangan niyang labanan para sa katarungan, ay hindi isang estranghero. Siya ay pamilya. Tumingin siya sa kanyang ina na ngayon ay umiiyak na ng tahimik. "Nay." Pagkatapos ay tumingin siya sa bintana, sa labas, kung saan naghihintay ang isang mundong puno ng komplikasyon. Ang kanyang katapatan ay nahati sa 2. Sa isang panig, si Diwa at ang laban para sa tama. Sa kabilang panig, ang dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat. Gaano man ito kapait. Bakit ngayon lang?
Bulong niya sa kawalan. Isang tanong na hindi para sa kanyang ina, kundi para sa isang malupit na tadhana. Bakit ngayon lang? Ang bigat ng katotohanan ay parang isang malaking bato na nakadagan sa dibdib ni Alab. Lumabas siya ng ospital na lutang ang isip. Bawat mukha na nakakasalubong niya ay tila nagiging mukha ni Corazon. Bawat bulong na naririnig niya ay tila isang akusasyon. Paano niya sasabihin kay Diwa? Paano niya haharapin ang isang kaso kung saan ang kalaban ay sarili niyang kadugo? Sa kanyang paglalakad sa parking lot ng ospital, isang pamilyar na boses ang pumigil sa kanya. Alab. Lumingon siya. Nakatayo sa ilalim ng isang puno, nakasandal sa isang mamahaling kotse, si Corazon. Ang kanyang tiyahin. Hindi ito nakasuot ng uniforme, ngunit ang aura ng kapangyarihan ay nandoon pa rin. Ang kanyang mga mata ay matalim, ngunit sa pagkakataong ito, may halong kakaibang emosyon. Tita, Cora, nag-aalangang sabi ni Alab. Sa wakas, nakilala mo rin ako, sabi ni Corazon, lumalapit sa kanya. Hindi ko akalain na ang duwag kong pamangkin ang magbibigay sa akin ng ganitong sakit ng ulo. Bakit niyo ginawa yon? Direktang tanong ni Alab. Yung pagbabanta mo, yung pagpapadala ng litrato? Isang mapaklang na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Corazon. Makinig ka, bata. Sa mundong ito, gagawin mo ang lahat para mabuhay. Isang leksyon na hindi natutunan ng nanay mo. Tinitigan niya si Alab ng diretso. Nandito ako para mag-alok ng isang kasunduan. Wala tayong dapat pag-usapan. Tatalikod na sana si Alab. Kahit pa ang pag-uusapan natin ay ang buong bayarin sa ospital ng nanay mo. Natigilan si Alab. Humarap siyang muli kay Corazon. Narinig mo ako ng tama, sabi ni Corazon. Ang operasyon niya, ang mga gamot, ang private room, lahat. Babayaran ko. Ang kailangan mo lang gawin ay manahimik. Sabihin mo sa investigador na yon na nagkamali ka ng nakita, na nadala ka lang ng emosyon. Ang alok ay parang isang matamis na lason. Ang solusyon sa lahat ng kanyang problema, ngunit ang kapalit ay ang kanyang kaluluwa. Pamilya pa rin tayo, Alab, sabi ni Corazon. Ang kanyang boses ay bahagyang lumambot, isang tonong ginagamit para sa manipulasyon. Hindi ba dapat nagtutulungan ang pamilya? Kasalanan ko bang ang nanay mo at ang tatay mong walang kwenta ay pinili ang hirap? Binibigyan kita ng pagkakataon na itama ang mga pagkakamali nila. Habang nagsasalita si Corazon, sa di kalayuan, isang sasakyan ang huminto. Sa loob nito, si Diwa. Papunta siya sa ospital para personal na tingnan ang seguridad ng ina ni Alab at para na rin kausapin ang binata tungkol sa nalaman niya sa telepono. Ngunit natigilan siya nang makita ang eksena sa kanyang harapan. Si Alab at si Corazon, magkaharap, nag-uusap. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan nila mula sa kanyang kinalalagyan. Ang nakikita lang niya ay ang mga kilos. Nakita niya ang pagsasalita ni Corazon, ang paglapit nito kay Alab. At ang pinakamasakit sa lahat, nakita niya na si Alab ay hindi umaatras. Hindi niya ito itinutulak palayo. Nakikinig lang siya. Para kay Diwa, ang eksena ay isang malinaw na larawan ng pagtataksil. Matapos ang lahat ng ginawa niya para protektahan sila, heto si Alab. Kaharap ang mismong babaeng nagbanta sa kanila. Ang kanyang puso ay tila piniga. Ang tiwalang kasisilang pa lamang ay muling gumuho. Ang hinala niya dati, na gagamitin lang siya ni Alab, ay bumalik ng may mas matinding puwersa. Pamilya mo siya, naisip niya, at ang pamilya ay laging nauuna. Sa parking lot, hindi alam ni Alab na pinapanood siya. Ang kanyang isip ay gulong-gulo sa alok ni Corazon. Pag-isipan mo, Alab, huling sabi ni Corazon. Inabot nito ang isang calling card. Tawagan mo ako kapag nagbago na ang isip mo. Tumalikod si Corazon at sumakay sa kanyang kotse. Iniwan si Alab
na nakatayo doon. Hawak ang isang pirasong papel na maaaring maging susi sa kaligtasan ng kanyang ina o sa tuluyang pagkasira ng kanyang pagkatao. Nang makaalis si Corazon, nakita ni Diwa ang lahat. Pinanood niya si Alab na tumayo doon ng ilang sandali. Bago dahan-dahang naglakad palayo, ang mga balikat ay mas mabigat kaysa dati. Hindi na bumaba ng sasakyan si Diwa. Ang sakit na naramdaman niya ay napakalaki. Pinihit niya ang manibela at pinaandar ang kotse palayo. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Muli, nagkamali siya ng pagtitiwala. Pagdating ni Alab sa kanyang apartment, ang una niyang ginawa ay kunin ang kanyang telepono para tawagan si Diwa. Kailangan niyang sabihin ang lahat. Ang tungkol kay Corazon, ang tungkol sa alok nito. Kailangan niya ng tulong. Tumawag siya. 1 ring. 2, 3. Diretso sa voicemail. Tumawag siyang muli. Voicemail ulit. Nag-text siya. Diwa, kailangan nating mag-usap. Urgent. Naghihintay siya ng ilang minuto. Ang kanyang puso ay kumakabog. Sa wakas, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Diwa. Isang maikli, ngunit matalim na mensahe na tumusok sa kanyang puso, na parang isang punyal. Naiintindihan ko na. Pamilya mo siya. Good luck sa'yo. Nabitiwan ni Alab ang kanyang telepono. Nabasa niya ang mensahe ng paulit-ulit, hindi makapaniwala. Paano? Paano niya nalaman? Pagkatapos, isang malamig na realisasyon ang tumama sa kanya. Nakita niya sila. Nakita niya silang nag-uusap ni Corazon. At sa isip ni Diwa, ang konklusyon ay simple lang. Pumili na siya ng kanyang panig. At hindi ito ang panig ni Diwa. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Isang sigaw ng desperasyon ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ang babaeng pinagkakatiwalaan niya ay tinalikuran na siya. Ang babaeng kaaway niya ay nag-aalok sa kanya ng kaligtasan. At ang ina niya ay nasa ospital, naghihintay ng isang milagro. Nasa gitna siya, nag-iisa. Ang pader, ang puso. At siya, naipit sa pagitan. Tila nawala na ang lahat. Ang mga araw na sumunod sa mensaheng iyon mula kay Diwa ay ang pinakamabigat sa buhay ni Alab. Ang katahimikan mula sa panig ng investigador ay mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Bawat pagtunog ng kanyang telepono ay nagbibigay sa kanya ng bahagyang pag-asa na agad ding namamatay kapag nakikitang hindi ito mula kay Diwa. Nag-iisa na talaga siya. Ang araw ng administrative hearing ay dumating na parang isang executioner's call. Nakaupo si Alab sa isa sa mga kahoy na upuan sa loob ng isang malamig at formal na hearing room ng Civil Aeronautics Board. Ang hangin ay puno ng tensyon. Sa isang panig ng silid, nakaupo si Corazon kasama ang kanyang abogado. Ang mukha ay kalmado na, para bang isa lamang siyang manonood. Sa kabilang panig, nakaupo si Diwa sa tabi ng government prosecutor. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang gawa sa bato. Walang emosyon, professional. Hindi man lang siya tumitingin sa direksyon ni Alab. Para kay Diwa, ang araw na ito ay ang pagtatapos ng kanyang kaso. Ngunit ang pakiramdam ay hindi tagumpay, kundi kabiguan. Tiningnan niya ang listahan ng mga testigo. Ang pangalan ni Alab Cruz ay nandoon, ngunit para sa kanya, ito ay isang pangalang nabura na. Sigurado siyang hindi ito sisipot. O kung sisipot man, ito ay para pumanig sa kanyang pamilya. Inihanda na niya ang kanyang sarili para sa pinakamasakit na resulta. Sa kanyang upuan, nararamdaman ni Alab ang titig ni Corazon mula sa kabilang panig ng silid. Isang titig na nagpapaalala sa kanya ng alok nito. Isang titig na may halong pagbabanta at pangako. Ang calling card nito ay nasa kanyang bulsa, parang isang maliit na piraso ng metal na bumibigat sa bawat segundo. Ang isip niya ay isang magulong battlefield. Sa isang sulok, ang imahe ng kanyang ina na may kasiguraduhan ng gagaling kung pipiliin niya ang kadiliman.
Sa kabilang sulok, ang mga mata ni Diwa noong unang beses itong nagtiwala sa kanya. Isang alaala na ngayon ay parang isang multo. We will now call our primary witness to the stand, Mr. Alab Cruz. Ang pagtawag sa kanyang pangalan ay parang isang malakas na gong na gumising sa kanyang natutulirong diwa. Lahat ng mga mata sa silid ay napunta sa kanya. Nakita niya ang bahagyang pag-angat ng kilay ni Corazon, isang senyales ng kumpiyansa. Nakita niya ang pagyuko ng ulo ng government prosecutor, isang senyales ng pagsuko. At nakita niya si Diwa. Sa unang pagkakataon, mula nang pumasok sila sa silid, tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi galit. Ang nakita niya ay isang bakas ng pagkadismaya, isang huling kislap ng nasirang pag-asa. Ang tingin na yon ang nagpabago sa lahat. Sa sandaling iyon, hindi na niya nakita ang investigador. Ang nakita niya ay ang babaeng nagtiwala sa kanya. Ang babaeng pinangakuan niyang hindi iiwan sa laban. Naalala niya ang mga salita ng kanyang ina. Ang pagiging mabuting tao ay hindi nasusukat sa laki ng sweldo mo, kundi sa tapang mong gawin ang tama. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Ang bigat sa kanyang dibdib ay biglang gumaan, napalitan ng isang kakaibang kalinawan. Alam na niya ang dapat gawin. Hindi ito ang madaling daan. Ito ang tamang daan. Tumayo si Alab. Ang bawat hakbang papunta sa witness stand ay isang hakbang palayo sa kanyang mga takot. Umupo siya, hinarap ang panel, at itinaas ang kanyang kanang kamay para manumpa. Please state your name for the record, sabi ng prosecutor. Ang boses ay walang sigla. Tumingin si Alab, hindi sa panel, kundi diretso sa mga mata ni Diwa. Ang mga mata nito ay bahagyang nanlaki sa sorpresa. Ang pangalan ko ay Alab Cruz. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. At ang babaeng iyon, itinuro niya si Corazon na ngayon ay hindi nakalmado ang itsura. Sige ng Corazon di makulangan ay tiyahin ko. Isang kolektibong pagbulong ang napuno sa silid. Nakita ni Alab ang pagkabigla sa mukha ni Diwa. At ito, patuloy ni Alab, ang kanyang boses ay lalong lumakas. Ang lahat ng nakita ko. Ikinuwento niya ang lahat. Ang bawat detalye. Ang mapanlait na salita ni Corazon. Ang pag-utos nitong lumuhod si Diwa. Ang pagsindi ng lighter. Ang pagkasunog ng pasaporte. Ang sigaw nitong basura. Wala siyang itinago. Wala siyang binawas. Habang nagsasalita siya, ang maskara sa mukha ni Corazon ay unti-unting nababakbak. Inilalabas ang purong galit sa ilalim nito. Ang kanyang abogado ay paulit-ulit na nag-object, ngunit walang pumigil kay Alab. At hindi lang yan, dagdag ni Alab. Ikinuwento niya ang pagbabanta, ang pag-uusap nila sa parking lot, ang alok nitong bayaran ang lahat kapalit ng kanyang katahimikan. Sa puntong yon, hindi na napigilan ni Corazon ang sarili. Sinunggaling! Sigaw niya. Tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang muka ay namumula sa galit. Wala kang utang na loob. Pinalamon ka ng pamilyang ito tapos sisirain mo ako? Duwag ka. Katulad ka ng ina mo. Ang pagsabog na yon ang naging huling pako sa kanyang kabaong. Ang kanyang pag-amin sa kanilang relasyon at ang kanyang galit ay mas nagpatibay pa sa testimonya ni Alab. Order in the court! Sigaw ng pinuno ng panel, ngunit hindi na napigilan ang kaguluhan. Habang inaawat ng mga gwardiya si Corazon, ang mga mata ni Alab ay nanatili kay Diwa. Nakita niya itong nakatingin sa kanya, hindi na bilang isang testigo, kundi bilang isang tao. Ang bato sa kanyang mukha ay nawala na, napalitan ng isang emosyon na hindi mailarawan ni Alab. Isang halo ng pagkamangha, pasasalamat, at isang malalim na pagsisisi. At sa gilid ng mga mata nito, isang luha ang dahan-dahang tumulo. Isang luha na nagsasabing naintindihan na niya ang lahat. Ang testimonya ni Alab, kasama ang pagsabog ni Corazon,
Ang naging pinakamatibay na ebidensya, ang desisyon ng board ay mabilis at walang kinikilingan. Si Corazon de Maculangan ay napatunayang nagkasala, hindi lamang sa maling pag-uugali, kundi pati na rin sa grave misconduct at paninikil ng testigo. Tinanggal siya sa serbisyo, kinansela ang lahat ng kanyang benepisyo at inirekomenda para sa criminal prosecution. Habang inilalabas si Corazon ng silid, ang mga kamay ay nakaposas na, dumaan siya sa tapat ni Alab. Ang kanyang mga mata ay hindi nagalit. Ang mga ito ay walang laman, isang salamin ng isang buhay na binuo sa puot at ngayon ay gumuho na. Sana mapatawad mo ako, balang araw, pamangkin. Bulong niya. Sapat lang para marinig ni Alab. Hindi sumagot si Alab. Pinanood lang niya itong maglakad palayo. Isang babaeng biktima rin ng sarili niyang kapaitan. Nang matapos ang lahat at unti-unti nang lumabas ang mga tao, naiwan si Alab at si Diwa sa loob ng halos walang laman na silid. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng tensyon, kundi ng mga salitang hindi masabi. Si Diwa ang unang lumapit. Tumayo siya sa harapan ni Alab. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. Alab, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay mahina. Ako, patawad. Umiling si Alab. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Diwa. Ako dapat ang... Hindi, putol ni Diwa. Hindi kita pinakinggan. Hinusgahan kita. Pinangunahan ako ng takot ko na muling magkamali ng pagtitiwala. Patawarin mo ako. Naiintindihan ko, sabi ni Alab. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Pareho lang tayong nasaktan. Pareho tayong natakot. Ang ginawa mo kanina, sabi ni Diwa. Ang paghanga ay malinaw sa kanyang boses. Iyon ang pinakamatapang na bagay na nakita ko sa buong buhay ko. Ginawa ko lang ang tama, sagot ni Alab. Tinuruan ako ng nanay ko at tinulungan mo akong maalala. Sa labas ng gusali, sa ilalim ng papalubog na araw, naglakad sila ng magkatabi. Paano na ang nanay mo? Tanong ni Diwa. Nakausap ko na siya bago ako pumunta rito. Sinabi ko sa kanya ang lahat, kwento ni Alab. Ang sabi niya, mas gugustuhin niyang mamatay na mahirap kaysa magkaroon ng anak na nabubuhay sa kasinungalingan. Sabi niya, ipinagmamalaki niya ako. Isang matapang na babae ang nanay mo, sabi ni Diwa. May kilala pa akong isa, sagot ni Alab. Tumitingin sa kanya. Huminto sila sa paglalakad. Ang mga kulay kahel na ilaw ng hapon ay nagbibigay liwanag sa kanilang mga mukha. Tungkol sa bayarin sa ospital, sabi ni Diwa. Ang FAA ay may programa para sa mga whistleblowers. Isang pondo para tulungan ang mga taong tulad mo. Ako na ang bahala sa lahat. Napuno ng luha ang mga mata ni Alab. Ngunit sa pagkakataong ito, luha ng pasasalamat. Diwa, hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa'yo. Huwag kang magpasalamat sa akin, sabi ni Diwa. Bayad na yan. Sa tapang na ipinakita mo. Ilang buwan ang lumipas, isang balita sa telebisyon ang nagpakita ng malawakang pagbabago sa paliparang Hiraya. Ipinatupad ang mga bagong sistema at mandatoryong Diwa Magtanggol Anti-Discrimination Training Program para sa lahat ng empleyado. Ang insidente sa Gate Sinagtala ay naging isang mitya para sa reforma sa buong industriya ng abyasyon sa bansa. Sa isang payapang parke, nakaupo si Diwa sa isang bench. Maya-maya, isang lalaki ang lumapit. May dalang-dalawang tasa ng kape. Si Alab. Mas maaliwalas na ang kanyang mukha, mas magaan na ang kanyang tindig. Kamusta ang unang araw mo sa klase? Future aircraft mechanic. Bati ni Diwa, ngumingiti. Nakakapagod, pero masaya. Sagot ni Alab. Inabot ang isang tasa kay Diwa. Nakatanggap siya ng scholarship mula sa FAA bilang bahagi ng kanilang programa. Salamat dito ha. Ikaw ang gumawa niyan para sa sarili mo.
sabi ni Diwa. Umupo si Alab sa tabi niya. Pinanood nila ang mga batang naglalaro, ang mga pamilyang nagtatawanan. Ang mundo ay payapa. Alam mo, sabi ni Alab, noong una, akala ko ang pangarap ko lang ay magkaroon ng sapat na pera para sa nanay ko. Pero ngayon, dahil sa'yo, natutunan kong mangarap para sa sarili ko. Tumingin si Diwa sa kanya. Ang kanyang puso ay puno ng init. Lahat tayo ay may karapatang mangarap, Alab. Hinawakan ni Alab ang kamay ni Diwa. Ang kanilang mga daliri ay nagsalikop. Isang perpektong akma. Hindi na nila kailangan pang magsalita. Ang kanilang mga sugat ay hindi pa tuluyang naghihilom. Ngunit sa piling ng isa't isa, alam nilang magiging posible ang lahat. Ang paglalakbay nila ay nagsimula sa apoy ng puot. Nasubok sa dilim ng pagdududa, ngunit natagpuan ang katapusan sa liwanag ng pag-asa at pag-ibig. Sumandal si Diwa sa balikat ni Alab, pinapanood ang papalubog na araw. Handa na akong buuin ang mga pangarap ko, bulong ni Alab. Ngumiti si Diwa, hinigpitan ang hawak sa kamay nito. Sabay nating bubuin. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Diwa at Alab. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa nagkasala, kundi tungkol din sa tapang na tumayo para sa tama. Kahit gaano pa ito kahirap, ito ay isang paalala na ang lakas na magpabago sa mundo ay madalas na nagsisimula sa isang puso na naglakas loob na manindigan. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagsama ninyo sa bawat bigat, bawat sakit, at bawat tagumpay sa kwentong ito. Ang bawat emosyon na naramdaman ninyo ay isang patunay na buhay ang kwento sa ating mga puso. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyo mula sa kwento ni Diwa at Alab? At anong uri naman ng mga kwento ng pag-ibig at pagbangon ang nais ninyong marinig mula sa amin sa mga susunod na araw? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil ang inyong mga boses ang aming inspirasyon. At syempre, marami pa pong mga kwentong puno ng aral na naghihintay dito sa ating channel. Kung nagustuhan nyo po ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay isang malaking yakap na para sa amin. I-share na rin po ninyo sa inyong pamilya at mga kaibigan. At kung hindi pa po kayo bahagi ng aming pamilya, ngayon na po ang tamang panahon para mag-subscribe. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling laban at ang bawat laban ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.